Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Today is November 5, the first Sunday of November. As we have said last Sunday, parang kailan lang ay first Sunday ng January. Pero narito ay malapit nang kumatok sa atin ang pagtatapos ng taong 2023. Nevertheless, tayo ho ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos at napakagandang simulan ng balikan ang mga kabutihan, pagpapala, pag-iingat ng Diyos sa atin sa halos matatapos ng taon na ito ng 2023. Welcome po sa Sunday morning service dito sa Jesus Christ Baptist Church. As you can see, ay medyo dama na ang Kapaskuhan. And again, we are not celebrating Christmas per se, but rather we are celebrating ang kapanganakan ng tagapagligtas na ang Diyos na tapat ay tumupad sa kanyang pangako na kanyang isusugo ang Mesiyas at yung katotohanan na siya ay dumating at yun yung ating pinagbubunyi. Welcome po sa ating gawain. This is the first part which is our Sunday School, and as we have announced ho sa ating mga gawain noong nakaraan and sa ating mga group chats, ay ang atin hong gawain ngayong araw na ito ay merong pagbabago ng schedule, particularly para mamaya hong hapon. Mamaya hong hapon, ang ating hong prayer meeting ang mauuna ng alas 2. And then pagpatak ng alas 3 ay tutulak na ho tayo patungo sa JCBC Pandi upang makipagdiwang ho sa kanilang church anniversary. Pag-pray ho natin yan at inaayahan po ang bawat isa kung kayo ay available. If you want, dito na ho tayo mag-lunch sa church. Tuloy-tuloy na tayo hanggang mamaya. At napakagandang bagay ho yun. At makikita niyo ho na kakambal ng church na ito, yung church doon, pero updated lang yung sa kanila. Updated. At napakaganda. At purihin natin ang Panginoon sa kabutihan niya sa gawain po doon sa JCBC sa Pandi, sa Siling Bata, Pandi. Kung meron ho kayong mga tanong patungkol sa schedule mamaya, ay pwede niyo ho akong kausapin para ho dyan. So tayo yung magsimula sa ating gawain ngayong umaga. Tayo ho muna yung umawit. Magsitayo po tayong lahat upang awitin natin ang hymn or books of the Bible. Ano ba? My Savior's Love. Tumayo po tayong lahat. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin, My Savior's Love. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, he prayed not my will but thine. He had no tears for his own griefs, but sweet drops of blood for mine. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. In pity, angels beheld him, and came from the world of light to comfort him in the sorrows he bore for my soul that night. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, he made them his very own. He bore the burden on Calvary and suffered and died alone. Oh, how marvelous, oh, how wonderful,
marvelous, oh how wonderful is my Savior's love for me. When with the ransom in glory His face I last shall see, 'twill be my joy through the ages to sing of His love for me. Oh how marvelous, oh how wonderful, and my song shall ever be. Oh how marvelous, oh how wonderful is my Savior's love for me. Magsipo na po lahat. Amen. Purihin po ang Panginoon. I hope na nahandun pa rin yung amazement natin. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Ano man ang ating kalagayan ngayon, ikaw man ay nasa tugatog ng bundok ng kasiyahan or nasa lilim ng libis ng kalungkutan, isang napakagandang gawin ay alalahanin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Bago tayo magpatuloy sa ating Sunday School lesson ngayong umagang ito, hilingin natin ang tulong gabay ng Diyos sa ating pag-aaral. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka. Tunay nga, Panginoon, Ikaw ay nagmahal sa amin. At hindi mo ito pinakita sa pamamagitan ng pagbibigay ng kagalingan sa lahat ng karamdaman o pagkakaloob ng walang hanggang kayamanan. Kundi, O Diyos, pinakita mo ito sa pinakadakilang kaparaanan na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang siyang maging pampalubag loob para sa aming mga kasalanan. Tunay, O Diyos, kamangha-mangha ang iyong pagmamahal. Kamangha-mangha ang iyong pag-ibig na sa amin na mga hindi karapat-dapat ay iyong binigay. At Panginoon, namin pong hinihiling, tulungan mo nawa kami na patuloy na magsumikap sa pamamagitan ng katotohanan ito ay magsumikap kami na magbigay luwalhati sa iyo. Sa aming pag-aaral ngayong umaga, gabayan mo nawa kami, bigyan mo kami ng bukas na puso't isipan. At Lord, at bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang kabigatan at alalahanin. Maaaring merong naririto na merong dinaramdam sa kanyang katawan. O Panginoon, ang lahat naman ng ito ay lalong magtulak sa amin palapit sa iyo. Patawad po sa aming mga pagkakasala laban sa iyo, O Diyos. At ngayon sa daling ito, aming hinihingi ang iyong pagtuturo. Ingatan mo po kami at gayon din sa akin bilang tagapagturo, maawa ka at gabayan mo po ako, Panginoon. Ang lahat ng papuri ay mauwi sa iyong pangalan lamang. Sa ngalan ni Jesus ito po aming dalangin. Amen. Okay. Ayun. Lipat lang ho natin. And tayo nagpapatuloy ho sa 5 solas of the Reformation. At maaaring yung iba ho sa inyo ay nahagip sa social media noong October 31 ay nag-celebrate ng 506th year of Reformation. Dahil noong October 31, 1517, a few months after madiskubre ni Magellan ng Pilipinas. Kailan nadiskubre ni Magellan ng Pilipinas? March 16, 1521. Tama, a few years pala bago ma-discover ni Magellan ang Pilipinas ay nangyari ang reformasyon doon. Ito yung hindi ito yung mga isinigaw na mga reformista o mga protestante nung time na yon, kung hindi ito yung mga naging guiding principles, mga katotohanan na napakahalaga at naging gabay ng mga mananampalataya nung time na yon. And kaya ito pinag-aaralan ay ito ring 5 katotohanan na ito ang siyang gabay natin dito sa Jesus Christ Baptist Church. Not because ito ay tanyag or sikat, kung hindi ito ay biblical. As we have studied, una sa lahat is sola scriptura, scripture alone. Kung yung naalala, ang ibig sabihin ng Biblia lang ang pangunahin at pinakamataas or ultimate na otoridad natin. Pag sinabing scripture alone, it means that all truths necessary for our salvation, para tayo maligtas, para sambahin ng Panginoon, at para mamuhay tayo na nakakaluwalhati sa Diyos, ay hayagang tinuturo sa salita ng Diyos or either explicitly or implicitly found in the Scripture. Ibig sabihin yan, supisyente, sapat na ang salita ng Diyos. Hindi natin kailangan ng mga dagdag o bagong revelasyon mula ho sa Panginoon.
And then pinag-aralan din natin yung pangalawa, solus Christus. Because we stand on Scripture alone, at ang Scripture ang ating authority, at ang malinaw ang salita ng Diyos na ang kaligtasan ay na kay Hesukristo lamang. Anong ibig sabihin nito? Jesus Christ alone is our prophet, priest, and king. Ang kaligtasan ay tanging nakasalalay sa natapos ng gawa ni Jesus bilang tagapamagitan natin. Kung inyong naalala, yung prophet, Jesus as prophet, siya yung tagapamagitan sa atin ng revelasyon ng Diyos. Jesus Christ as priest, siya yung tagapamagitan sa atin ng katuwiran ng Diyos. And Jesus Christ as king, siya yung tagapamagitan sa atin ng paghahari ng Diyos. So, again, yun yung delineation niya. Napakaganda. And then, tanging ang kanyang buhay, yung buhay ni Jesus na walang kasalanan, at ang paghahandog ng kanyang sarili sa krus bilang kapalit natin, ang sapat para maituring tayong matuwid sa harap ng Diyos. So, again, yung word dyan na key ay yung word na sapat. Pag sinabing sapat na, may kulang pa ba? May idadagdag pa ba? Wala na. So yung buhay ni Jesus na walang kasalanan at yung pagbabayad niya para sa ating mga kasalanan ay sapat na para ang sinumang makasalanan ay maligtas. Sapat si Jesus at si Jesus lamang. Anything na ibawas or anything na idagdag ay hindi ho maaari. That's why we say Christ alone. Christ alone. And then, nakita rin ho natin, hindi lamang Christ alone, is grace alone or sola gratia. Ang Diyos ay walang obligasyon sa atin, maliban na lang ang makatarungang parusa para sa mga makasalanan na kagaya natin. Kasalanan natin. Kaya nga, ang pagliligtas ng Diyos ay dahil lang sa kaluguran niyang gawin ito. Hindi obligado ang Diyos na magligtas. Hindi siya obligado. Kung tutuusin natin, ang obligasyon ng Diyos ay parusahan tayong mga makasalanan. Therefore, yung kanyang pagliligtas ay kusang loob niya. Ito'y malayang desisyon ng Panginoon. Tanging biyaya lamang ng Diyos na ipinahayag sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo at sa pagkilos ng banal na Espiritu upang tayo ay palayain sa pagkaalipin sa kasalanan at buksan ang ating mga puso upang manampalataya kay Jesus upang tayo ay maligtas at ampunin sa pamilya ng Diyos. Again, napaka siksik na pangungusap ito, no? Biyaya lamang ng Diyos. Pag sinabing biyaya, hindi tayo karapat-dapat. Hindi tayo, on the contrary, we are not just not deserving, we are ill-deserving. Ang karapat-dapat sa atin ay parusa, pero hindi tayo pinarusahan kung hindi binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, si Kristo, kumilos ang banal na Espiritu upang buksan ang ating mga puso, upang tayo ay manampalataya kay Kristo. If you remember, sabi ni Jesus, walang makakalapit sa akin, liban na siya ay dalhin ng Ama, except the Father draws him. At again, ang picture ng draw doon ay nahandoon yung paglapit, nahandoon yung kapangyarihan ng Diyos na naglapit sa atin kay Kristo. Muli, hindi tayo karapat-dapat. Ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos. Ang lahat ng ito ay biyaya ng Panginoon. That's why it is sola gratia. Mahalaga, if salvation is by Christ alone, then it is by grace alone and vice versa. At makikita ho natin, lalo na sa pagtatapos, bibigyan natin ng diin na itong mga ito ay hindi magkakahiwalay kung hindi magkakasamang katotohanan. Scripture alone. Anong tinuturo ng Scripture alone? Christ alone. Ano masusubukan mo kung Christ alone? Then it is grace alone. If it is grace alone, then it is Christ alone, and it's based on Scripture alone. Romans 5 verse 15, but not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one, that is Adam, many be dead, much more the grace of God and the gift by grace. So yung biyaya ng Diyos, yung kaloob ng Diyos na biyaya sa pamagitan ng biyaya, paano daw? Which is by one man who? Jesus Christ. So this saving grace, itong biyayang nagliligtas ng Diyos, ay sa pamagitan lamang ni Kristo Jesus.
Hindi ito sa pamagitan ng sinumang santo o santa. Hindi ito sa pamagitan ng kahit na sino o ni Maria. Ito ay sa pamagitan lamang ni Jesucristo. Christ alone, because it is by grace alone. Now, napag-aralan natin at tinapos 2 weeks ago at sinimulan natin last Sunday is faith alone. Faith alone or sola fide. Ang ibig sabihin ng faith alone, ang justification ay ang gawa ng Diyos kung saan idiniklara niyang matuwid ang mga makasalanan dahil lamang kay Kristo. Christ alone. Batay lang sa kanyang biyaya. Grace alone. At paano ito? Sa pamagitan lang ng pananampalataya. Faith alone. So the saving grace of God through the Lord Jesus Christ is applied to sinners by faith alone. Ang nagliligtas na biyaya ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus ay nagkakaroon lamang ng benepisyo sa mga makasalanan sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Again, kung hindi ito biblical, wala tayong business na paniwalaan ito. Dapat itong itapon. Pero dahil ito'y malinaw sa salita ng Diyos, we have seen last Sunday, tingnan lang natin ulit ang ilang mga talata. Ephesians 2 verse 8, for by grace are ye saved. Anong kasunod? Through faith. Okay? So itong biyayang nagliligtas ng Diyos ay nagkakaroon ng epekto sa atin. We are saved by the grace of God through faith. At nilinaw dyan, that not of yourselves. Hindi ito sa inyong sarili, even yung very faith ay hindi sa atin galing. Galing ito sa Panginoon. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Acts 16:30, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? May nagtanong sa mga apostol, anong kinakailangan kong gawin upang maligtas? Ang sagot ng mga apostol ito, believe or have faith in the Lord Jesus Christ. Muli, I hope gumagana ang inyong theological thinking pag sinabing Lord Jesus Christ. The word Lord meaning He is God, Jesus of Nazareth, and then He is the Christ. Jesus of Nazareth na namatay at muling nabuhay, that He is the Messiah. Ang daming katotohanan laman-laman doon lang sa Lord Jesus Christ. That Jesus is the Christ. Manampalataya ka na siya ang Mesiyas, na yung ginawa niya sa krus ang kaligtasan. At anong sabi? And thou shalt be saved. And as we explained last Sunday, and thy house, hindi we are not corporately saved by family, kung hindi if the whole house will believe the Lord Jesus Christ, and they shall be saved also. Romans chapter 5 verse 1, therefore being what? Justified. At kung naalala, yung word na justification is a legal term. Kung paanong, halimbawa, narinig nyo na siguro, kung I hope not personally, pero baka narinig nyo na sa TV, sa pelikula, nasasabihin ng husgado, ang hukom na ito ay nasumpungan na sino ba? Pasensya na. Jesnel Adizas ay walang sala. Ang tawag doon ay justification. Legal declaration na siya ay walang sala. Therefore, being justified. How? How are we justified? Saka yung salita ng Diyos. By faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Then Romans 3:21, but now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, and even the righteousness of God which is by faith of or in Jesus Christ unto all and upon all them that believe. So paano daw ito? Itong katuwiran ng Diyos na ito ay napapasa atin, tayo nagiging matuwid sa harapan ng Diyos by faith. Kanino daw? Unto all and upon all them. Pilipino ka man, Amerikano ka man, Chinese ka man, Arabo ka man, you will be justified. You will be saved if you will believe. Kung ikaw ay tunay na sasampalataya. Why? For there is no difference. Ano man ang lahi mo, ano man ang lengguwahe mo, meron tayong pagkakapare-pareho. Ano yun? For all have sinned
and come short of the glory of God. Mga kapatid, marami mga tao hindi nauunawan. Ang realidad na tayo ay makasalanan. Ang realidad na ang lahat ng tao ay makasalanan. If you will get this verse, ang realidad na lahat ng tao ay makasalanan ay nagsusumigaw ng katotohanan that it is by grace alone, through Christ alone, by faith alone. For there is no difference. For all have sinned and come short of the glory of God. Mahalaga, the means by which people in the Old Testament and the New Testament got saved is the same. It is by faith. At dinidiinan ko ito sapagkat ako'y naturuan noon na nung lumang tipan, ang paraan ng kaligtasan ay iba. No, it's the same. Kung nyo naalala yung graph natin, si Abraham na buhay before the giving of the law, paano siya na-justify? By grace through faith. Romans 4 verse 3. Si David, nandun na sa panahon ng kautusan, paano siya naligtas? By grace through faith. Romans 4 verse 6 to 8. Then tayo naman, sa bagong tipan, paano tayo naligtas? Sa church age, it's still by grace through faith. Romans chapter 4 verse 23-25. Walang panahon na hindi by grace through faith. And it's all through the Lord Jesus Christ. Brother Paul, paano nung lumang tipan? Baka nakalimutan niyo yung mga dati nating pag-aaral. Paano nung lumang tipan? Wala pa si Jesus. Ang idea ho niyan, sila ay naligtas sa pamagitan ng parating na tagapagligtas. Tayo naman ay naligtas sa pamagitan ng dumating na tagapagligtas. Para medyo mas mag-gets niyo ilustrasyon pa. Sa cellphone, merong postpaid at merong prepaid. Kuha ho, in a sense, sa Old Testament, postpaid. Nagamit mo na, at saka mo, babayaran. Sa atin, sa bagong tipan, prepaid. Bayad na. Dumating na yung bayad. Pero, ang punto ay ito, meron lang iisang bayad. Sino yun? Si Jesus Christ. So, both from the Old Testament to the New Testament, it is by grace through faith in Christ alone. Walang ibang kaparaanan. What is saving faith? So doon natin binigyan ng pansin last Sunday. Dinefine natin ano ba yung faith. Akala nung iba, basta naniniwala kang may Diyos, faith na. No. Ang sabi ng Biblia, kahit ang mga dyablo, ang mga demonyo na nananampalataya, nanginginig pa. Merong pagkakaiba. Merong elemento ang totoong pananampalataya. Una, may knowledge. That is, a faith has an intellectual content. Hindi pwedeng hindi mo alam yung sinasampalatayanan. On this level, faith understands the meaning of gospel prepositions, yung truth ng gospel. Particularly na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay sa ikatlong araw. That is the main content of the gospel at kailangan muna itong malaman bago ito masampalatayanan. Then pangalawa is assent or agreement. Faith gives intellectual assent, approval. Okay? May mga tao narinig, si Jesus namatay, tapos, muling nabuhay, joke yan, hindi yan. So narinig nila, may knowledge sila, but they reject. Hindi sila agree. Kasama sa pananampalataya na may knowledge, and then you will need to agree with the truth or the information. And then, isa sa pinakamahalaga, number 3, is trust. Trust, tiwala. The distinctive of saving faith is trust in the substance of the proposition, the gospel, the person and work of Christ. Ito yung nagpapaging iba sa mga taong may alam lang, sa mga taong totoong Kristiyano. Sa mga taong kabisado ang ebanghelyo, pag tinanong mo anong ebanghelyo, namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan, muling nabuhay sa ikatlong araw. Alam nila. They do not disagree. They agree. Pero maraming mga tao na nakakaalam ng ebanghelyo, pero hindi totoong nagtitiwala. Hanggang ngayon, ang tiwala nila ay nasa pagpapakabait nila. Pupunta ako sa langit kasi mabait ako. Pupunta ako sa langit kasi nagsisimba ako. Pupunta ako sa langit kasi masunurin ako. Pupunta ako, muli, hindi dahil kay Kristo, kundi dahil sila ay mabait. Sila ay, ang tiwala nila ay wala kay Jesus. Ang tiwala nila ay nasa sarili. Ang tiwala nila ay nasa kanilang relihiyon. Ang tiwala nila ay nasa kanilang pagsunod. At wala
kay Kristo. But they know the gospel, and they give assent to the gospel, but they do not trust in the gospel. At yun ang malaking pagkakaiba. Yun ang kalagayan ng marami. And I am, isa sa mga kinakatakutan ko sa mga naririto na weekly dumadalo, naririnig nyo ang ebanghelyo every week. Hindi sapat na alam mo ang ebanghelyo. Ang tanong, nagtiwala ka na ba kay Kristo? Yun ang tanong. Yun ang mahalaga. The offer of the gospel causes a person to trust in Christ. Yun ang offer ng gospel. Hindi lang yung mag-agree ka, o sige, si Jesus ang tagapagligtas. Kundi magtiwala ka sa kanyang ginawa. Sabi ni J.V. Fesco, saving faith is faith that not only knows and comprehends the facts about the gospel of Jesus Christ, but also trusts in the person and work of Jesus Christ alone for salvation. Well, unawain natin anong ibig sabihin ng faith alone. Nabasadahan natin, pero medyo himayin natin yung ating definition. Ang justification ay ang gawa ng Diyos na kung saan idineklara niyang matuwid ang mga makasalanan dahil lang kay Kristo. So isang mahalagang konsepto nito ay maunawaan natin yung word na justification. Sabi ni Philip Ibson, the doctrine of justification concerns God's gracious judicial verdict. If you remember kanina, hinalimbawa natin, yung hukuman, it is a judicial verdict. Isang pamosong linya ni, ano bang pangalan nung Hudyo na yun? Yung madalas nakikipagdebate para sa laban sa mga LGBTQIA, si Ben Shapiro. Shapiro, kung napapakinggan niyo siya sa napapanood sa YouTube. Meron siyang sinabing maganda. Sabi niya, facts don't care about your feelings. Sinabi niya yun sa isang lalaking nagpapanggap na babae. Kahit pakiramdam mo babae ka, ang facts pa rin ay lalaki ka. Facts don't care about your feelings. And let me tell you, the judicial system don't care about your feelings. Kahit hindi mo feel na guilty ka, walang pakialam doon ng batas. Ang batas ay malinaw. At ang usapan ho dito ay hindi feel mo ba makasalanan ka o feel mo ba o matuwid ka. No. Hindi yung feel. Hindi yung tingin natin. Kung hindi yung malinaw na batas ng Panginoon. As we have read kanina, malinaw sa salita ng Diyos, all have sinned and come short of the glory of God. Therefore, kung tayo ay haharap pagharap natin sa hukuman ng Diyos, ano magiging verdict sa atin? Guilty or not guilty? Sino dito ang may kasalanan? Taas ang kamay. Sino dito ang walang kasalanan? Taas ang kamay. Sino dito ang hindi naintindihan yung tanong? Taas ang kamay. Ulitin natin. Sino dito ang may kasalanan? Taas ang kamay. Yan lahat ang guilty. Maniwala ka sa akin, ayaw mong tumayo sa harapan ng hukuman na guilty ka. Maaring hindi alam ng nanay mo, pero alam ng Diyos yung mga ginagawa mo. Maaring hindi nakita ng teacher, pero kita ng Diyos. Nakala mo maliit na kasalanan lang, sapat ang maliit na kasalanan para daling ka sa impyerno. Hatulang ka ng walang hanggang impyerno. So ayaw, nakakatakot kapag ang isang makasalanan ay humarap sa hukuman ng Diyos. Therefore, kailangan natin ng tagapagligtas. At si Jesus yun. At sa pamamagitan ni Jesus, we are justified. Again, that's God's gracious, and the term is this, judicial verdict. Ito yung hatol ng hukuman ng Diyos in advance of the day of judgment, pronouncing guilty sinners who turn in self-despairing trust to Christ Jesus, or to Jesus Christ, forgiven, acquitted of all charges, and declared morally upright in the sight of God. Kaya nga ang sabi, therefore being justified, there's therefore now no condemnation. Wala nang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Bakit? Dahil yung mga na kay Kristo Jesus ay meron ng
deklarasyon ng Diyos, justified na dahil kay Kristo Jesus. So that is justification. Sabi ng Titus 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done. Hindi sang-ayon sa gawa mo. Kaya mga kapatid, listen, mga kaibigan, kapag bumasi ang Diyos sa gawa natin, isa lang ang hatol, guilty. Ano ba natin yon? Mga bata, gets nyo ba yon? Pag namatay kayo ngayon at humarap kayo sa Diyos, mga bata, listen, pag namatay kayo ngayon at humarap kayo sa Diyos, ang hatol sa inyo ng Diyos, guilty at parurusahan kayo. Dahil nagsinungaling kayo kay mama, dahil nagsinungaling kayo kay papa, dahil nangopya kayo ng assignment, guilty. At sapat yon para daling ka sa impyerno dahil ang Diyos ay banal. Kaya ang tanging pag-asa lang ng makasalanan, bata ka man o matanda, ay si Jesus lamang. Mga bata, seryosohin niyo si Jesus. Seryosohin niyo si Jesus. At hindi sa pamagitan ng ating mga gawa, not by the works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. By the washing of regeneration, the renewing of the Holy Ghost, which He shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior. Verse 7, that being justified, how? By His grace. Tayo ay inaring ganap, dineklarang matuwid sa biyaya ng Diyos. We should be made heirs according to the hope of eternal life. Romans 8 verse 33, who shall lay anything to the charge of God's elect? Sagot, no one. Why? It is God that justifieth. Ang Diyos na hukom ng buong sanglibutan ang nagdeklarang matuwid. Wala nang makakahatol. Galatians 3:8, and the scripture foreseeing that God would justify the heathen, yung mga Gentiles, i-justify yung mga heathen, ang Diyos i-justify ang mga Gentiles through faith. Preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all the nations be blessed. So muli, ang justification ay gawa ng Diyos. Malinaw, it is God that justifieth. Kung saan ideklara niyang matuwid ang mga makasalanan, bakit daw? Dahil kay Kristo. Therefore, being justified by faith, we have peace with God. How? Through our Lord Jesus Christ. Kumpletuhin mo man ang simbang gabi at magkaroon ka pa ng simbang umaga. Gawin mo pang simbang buong araw. It is not through that. It is through the Lord Jesus Christ. Galatians 3:24, wherefore the law was our schoolmaster. Ang kautusan, ibang mga tao, ang akala nila, yung kautusan, particularly yung 10 utos, ay hagdan na kailangang sundin para maligtas. No. Ang kautusan, ang sabi ng Biblia, wherefore the law, yung kautusan, is our schoolmaster. Siya ay guro, tagapagturo. Saan tayo dadalhin ng tagapagturong ito? To bring us to Christ. Hindi disenyo ng kautusan na daling ka sa langit. At kung yan ang iyong daan patungo sa langit, hindi ka makakarating. Ang disenyo ng kautusan ay dalhin ka kay Kristo, ipakitang ikaw ay makasalanan, at dalhin ka sa tanging kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. To bring us to Christ, that we might be justified by faith in Christ. 2 Corinthians 5:21, for He, God, made Him, Jesus, to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Again, that's the great exchange. Yung kasalanan natin, ibinigay kay Kristo at Siya ang nagbayad. At yung katuwiran ni Kristo, ibinihis sa atin at tayo ay naging katanggap-tanggap sa Diyos. We might be made righteous in the righteousness of God, again, in Jesus Christ. Romans 8:3, for what the law could not do, hindi kaya nang gawin ng kautusan, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Yung mga mananampalataya ni Kristo, yung katuwid, yung righteousness daw ng kautusan ay natupad sa atin. We are justified through the Son of God.
So muli, ang justification ay ang gawa ng Diyos kung saan idiniklara niyang matuwid ang mga makasalanan dahil lang kay Kristo. I hope malinaw yun. Hindi gawa natin, walang anuman, hindi anghel, hindi dahil pinag-pray tayo ng sinumang santo o santa, si Jesus lamang. Ay kasunod, batay lang sa kanyang biyaya at sa pamagitan lang ng pananampalataya. So biyaya lamang ito ng Diyos at ito ay merong epekto sa atin sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Muli, Titus 3:7, that being justified by His grace. Hindi tayo karapat-dapat. Lahat nga tayo ay makasalanan. Pag ang isang taong lumabag sa batas ay sumalang sa korte, ano dapat sa kanya? Yung lumabag sa batas, ha? As in lumabag sa batas, ano dapat sa kanya? Hatulan ng guilty. Parusa. Yun yung dapat. Lahat tayo ay lumabag sa batas ng Diyos. Totoo ang sinabi ng mga dating mga ngaral. Listen mga kapatid, bumukas man ang lupa ngayon at lamunin tayo, diretso patungo sa impyerno, matuwid pa rin ng Diyos. Kasi tayo ay makasalanan. That being justified, tayo ay dideklarang matuwid by His grace. Biyaya lang ng Diyos, walang anuman points sa atin. Walang rason na nasa atin. We should be made heirs according to the hope of eternal life. So ito'y batay lamang sa kanyang biyaya sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Muli, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Romans 5:17. For if by one man's offense death reigned by one, so much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Muli, yung abundance of grace, biyaya lamang ng Panginoon. Sa pamagitan lamang ng pananampalataya. For by grace are ye saved. So how is this saving grace applied? Through faith. Through faith. Therefore, being justified by faith. Romans 4:5, but to him that worketh not, but believeth. Okay, ibig sabihin, sumasampalataya. On him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness, meaning you're justified. Now, sa natitira nating oras, isang mahalagang bagay, faith is never presented as the cause or ground of justification. It is consistently presented as the means or instruments whereby justification is obtained. Paano tayo dineklarang matuwid? Dineklara tayong matuwid ng Diyos dahil kay Kristo. Hindi dahil sa ating pananampalataya. Nakuha ho ba? Dahil sa sinampalatayanan natin. Nakuha niyo ho? Tayo ay dineklarang matuwid. We are justified, yes, by faith, pero mahalaga kayo titigil, hindi yung faith mismo natin, kung hindi yung sinasampalatayanan natin. Hindi yung tindi ng ating pananampalataya. Basahin ko lang ho yung sinabi ni Brian, ano man yung apelido niya? Mersley. Sabi niya, this point needs to be emphasized, and I believe he is right. This needs to be emphasized. Because in our day, faith is often presented as virtuous in itself. Basta may faith ka, okay na yun. Ano man yung sampalatayanan mo, okay lang. Basta may faith ka at kumbinsido ka at sincere ka, basta may faith ka, that's good. No. As if God accepts men because of their faith rather than because of Jesus Christ. Nakuha niyo yung punto niya? Hindi ka tatanggapin ng Diyos dahil may faith ka. Tatanggapin ka ng Diyos dahil kay Kristo. At dahil ikaw ay nanampalataya kay Kristo. Hindi lang dahil meron kang pananampalataya. People are told to have faith in faith itself. But faith apart from the proper object of faith is useless and even harmful. Hindi kahapon, kamakalawa may pinanood na pinikula yung aking asawa patungkol doon sa atake ng mga Muslim terrorists sa Taj
Taj Hotel sa Mumbai, India. Kung saan 175 yata ang napatay nila. Siyam na terorista umatake sa isang hotel. Bakit? Kasi naniniwala sila na pag pumatay sila ng mga hindi mananampalataya ni Allah, they have faith na dediretso sila sa paraiso. May faith ba sila? Grabe. Na willing silang mamatay at pumatay para sa pananampalataya nila. So makita niyo ho, pag mali ang sinasampalatayanan, totoo yung pananampalataya, as in matinding pananampalataya, pero dahil mali yung sinasampalatayanan, it proved very harmful. So hindi basta usapan lang na may faith ka, kundi meron kang tamang sinasampalatayanan. Si Kristo Jesus, ang ebanghelyo, ang ginawa ni Kristo. Faith is never presented as the course or ground of justification. 1 Corinthians 15:1, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I have preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved. So ano yung pinreach? The gospel. How are they saved? By the gospel. At kung sila'y sumampalataya sa ebanghelyo. So muli, ang diinan natin, hindi lang basta may pananampalataya, kundi dahil kay Kristo. 1 Thessalonians 4:14, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. Again, yung proposition, Jesus died for our sins and rose again the third day. Yun yung ating sinasampalatayanan. The basis of our justification is the active. If you remember, pinag-aralan natin noon, the basis of our justification is the active, yung perfect obedience ni Kristo, and the passive, yung sacrificial na pagkamatay niya sa cross. Obedience of our Lord Jesus Christ, which is imputed to us by faith, not our faith. Nakuha ho ba? Sana nagiging malinaw. Ang dahilan kaya tayo dineklarang matuwid ng Diyos ay hindi yung ating pananampalataya per se, kundi yung ating sinasampalatayanan si Jesus. We are not justified by the greatness of our faith, but by the greatness of Christ's work of salvation. Sana malinaw ho sa mga sentence ito. Kaya tayo ligtas, hindi dahil dakila at matitag yata ang pananampalataya. Hindi. Dahil dakila ang ginawang pagliligtas ni Kristo. Kaya tayo ligtas. Apakaganda, no? Minsan ko itong narinig kay Alistair Begg at yun ang wala sa isip ko. Sabi niya, when we are asked, how did you got saved? Paano ka naligtas? The best answer is not because the best answer is because He. Paano ka naligtas, Brother Paul? Kasi siya ay nagbayad ng aking mga kasalanan. Tayo ay ligtas hindi dahil sa atin, tayo ay naligtas dahil sa Kanya. Hindi dahil sumunod tayo sa isang panalangin o anumang ritual. Muli, si Brian Swartley, kung yun man ang kanyang apelido, we are not justified merely by faith, but by faith in Christ. Not because of what faith is, but because of what faith lays holds of and receive. Muli, hindi dahil sa pananampalataya, kundi pananampalataya kay Kristo. Hindi dahil sa kung ano ang pananampalataya, kundi ano ang hinahawakan, sa nakahawak yung ating pananampalataya. Faith is neither the ground nor the substance of our justification, but the hand, the instrument, the vessel which receives the divine gift offered or given to us in the gospel. Magandang ilustrasyon ng isang tagapagturo minsan na napakinggan ko. Sabi niya, ang pananampalataya ay parang kamay ng namamalimos. Nakuha niyo ho yun? At ang namamalimos daw ay hindi nakatingin sa, wow, tignan mo naman yung tamang-tamang anggulo ng kamay ko. Tignan mo naman yung tamang-tamang ayos ng mga daliri ko. Wow, ang galing talaga ng kamay ko. Sigurado makakakuha ko. Ganun ba yun?
Saan nakatingin yung namamali mo? Sa kamay niya o doon sa hinihingan niya? Nakuha niyo ho? At ganun ang pananampalataya. Hindi dahil, wow, ang tindi ng pananampalataya. No, ang tindi ni Kristo, nakatingin kay Kristo. Ang pag-asa ko ay si Kristo. Nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling, sabi ng isang awitin. Si Kristo lang. So that's why, yun yung ibig sabihin ng faith alone. Christ alone. Grace alone. Ito yung tinuturo ng Scripture alone. Na makita natin lahat ng ito ay magkakasama. So muli, balikan natin yung definition. Ang justification ay ang gawa o deklarasyon ng Diyos kung saan dineklara niya ang matuwid ang mga makasalanan dahil lang kay Kristo, Christ alone, batay lang sa kanyang biyaya, grace alone, sa pamagitan lang ng pananampalataya, faith alone. Galatians 2:16, knowing that a man is not justified by the works of the law. Hindi daw inaaring ganap. Hindi dinideklarang matuwid ang isang tao sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kautusan, but by the faith of or in Jesus Christ, even we, kagaya natin, tayo, na mga nanampalataya, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith in Christ and not by the works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. Malinaw ho ang salita ng Diyos, by the works of the law, by your obedience, by your good works, walang aariing ganap sa harapan ng Diyos. So, hindi pwedeng faith plus works. Hindi obra. Galatians chapter 3, verse 10. For as many as are of the works of the law are under the curse. Nasa ilalim ng sumpa. Listen po, kung naririto ka, at ang tiwala mo pa rin ay nasa pagsunod mo, nasa kabutihan mo, nasa ginagawa mo, for sure, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa at patungo ka sa parusa. Bakit? Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, for it is written, cursed is everyone that continueth not in all things that are written in the book of the law to do them. Bakit sigurado, Brother Paul? Kasi ang demand ng law ay 100% obedience. Walang nakakagawa noon. But that no man is justified by the law in the sight of God. Wala daw, mga kapatid, maaring sa mata ng tao, or maaring sa mata mo. Okay? Maaring nandito ka, tingin mo sa iyong sarili hanggang ngayon, mabait ka pa rin, at sapat yung kabaitan mo para daling ka sa langit, sa tingin mo yun. Pero sa tingin ng Diyos, at sangayon sa Biblia, siguradong ikaw ay makasalanan. But that no man is justified by the law in the sight of God. It is evident. Hindi ito tago, ito'y halatang halata. Bakit daw? For the just shall live by faith. Ang tanging pag-asa ng taong makasalanan para siya maging matuwid ay manampalataya kay Kristo. And the law is not of faith, but the man that doeth them shall live in them. Galatians 3:13, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree, that the blessing of Abraham might come unto the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit. How? Through faith. Faith kanino? Kay Jesus Christ. So hindi lang dahil may pananampalataya ako, kundi dahil may pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kung sana ho, dito matatapos yung ating lesson sa faith alone. And then, Lord willing, in the next 2 Sundays, pag-aaralan natin yung kahuli-hulihan, Soli Deo Gloria. To God alone be the glory. And then pagkatapos nun, baka magkaroon tayo ng, if not 1, 2 lessons about Israel. Dahil hanggang ngayon, laman pa rin ng balita ang Israel. Paano natin ipaprocess yun? At ang Pilipinas ay kakampi ng Israel. At pag sinabi mong ako ay pro-Israel, ano ibig sabihin nun? Ayan. So, bibigyan natin ng ilang lessons. And then, pagkatapos nun, so siguro mga
mga isang buwan, buong November and maybe first Sunday ng December. And then pagkatapos noon, magkakaroon ng church ng series about LGBTQIA. Plus, plus, plus. At maniwala ho kayo, walang katapusan na plus, 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 plus. At ang magtuturo sa atin yan ay si Brother Daryl Velasco. At yan na matagal na ho niyang pinaghahandaan. So kung meron ho tayo mga questions, mga bagay na sa atin tungkol doon, medyo ihanda-handa nyo na, isulat-sulat nyo na para ho sa pagdidiscuss ng mga bagay ho na yun. With that, meron ho bang may tanong? Ayun, Brother Justin. Pagamit na lang ho ng mic para... Hello po. Hello po. Good morning, Brother Paul. Pwede niyo po bang linawin, Brother Paul, yung kung alin po ang nauuna? Kung binibigyan po ba muna tayo ng Panginoon ng faith? Or gumagawa muna siya? Or regeneration muna bago yung faith? Or vice versa po? Anin po ba, pwede niyo po bang linawin kung alin po yung, paano sila nag-work, kung sabay ba sila or may nauuna na isa? Okay, thank you very much. A very perceptive question at masakit sa ulong question sapagkat maging sa mga theological books may mga theologians na ang view sa regeneration ay ganun. Kasama yon yung pagbibigay ng pananampalataya ng Panginoon. Nevertheless, if we will hindi ito proseso na matagal na panahon kung hindi ito ay instantaneous. May dagli ang pangyayari. Pero sangayon sa Biblia, liban na ipanganak na muli, ang isang tao hindi papasok sa kaharian ng Diyos. So prerequisite ang kapanganakang muli. Bakit? Dahil ang tao ay patay sa kasalanan. At ang taong patay sa kasalanan ay ayaw sa Diyos. Ang taong patay sa kasalanan hindi tatanggap ng mga bagay patungkol sa mga bagay na spiritual. Sangayon sa 1 Corinthians chapter 2 verse number 14. So muli, anumang preaching, anumang pagpapakita sa Bible, anumang gawin mo kapag ang kaharap mo ay isang taong patay sa kasalanan, ang sabi ng Biblia, John chapter 3 verse 19, mas mahal ng tao ang dilim kaysa sa liwanag. So ang tao in his spiritually dead state, ang magiging tugon sa ebanghelyo is it's foolishness and it is a stumbling block. Ayaw ng tao sa ebanghelyo. So ang tanging pag-asa ng tao ay kumilos muna ang Panginoon. At pag ang Diyos, ang unang pagkilos ng Panginoon sa tao para ang tao ay maligtas ay yung regeneration. Ito'y gawa ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na kung yung saan ang isang taong patay sa kasalanan ay binibigyang buhay upang ang tao na yun ay tumugon sa ebanghelyo. At ano ang pagtugon sa ebanghelyo? Pananampalataya. Okay. So kung susundan natin yung logic noon, mauuna muna ang regeneration and then sasampalataya ang tao, and that very faith ay galing din sa Panginoon. Nakakuha ba? So to answer the question, if we will look at, so yes, hindi to nilalatag ng Biblia as in a logical order as that. Pero pag tingnan natin, sangayon sa mga salita ng Diyos, katotohanan ng salita ng Diyos, paano nilarawan tao, paano natin i-review ang kaligtasan, that would be again, nagiging aminado naman ng mga theologians, logical order ng Ordo Salutis or order of salvation. Nandun yung regeneration, and then man will be converted, and yung conversion ay nandun yung repentance and faith, at yung both repentance and faith ay galing sa Panginoon. So, again, to answer the question, regeneration muna, and then yung pagbibigay ng Diyos ng pananampalataya, and then ang taong makasalanan ay sasampalataya. Thank you very much. A very good question. Brother Gerard. Medyo maaga tayo natapos ngayon. Pwede magtanong marami-rami. Good morning po, Good morning, Brother Paul, and sa mga kapatiran. Ang tanong ko po is, sa Galatians chapter 2 verse 16, sa KJV po is sinabi po doon, faith of Christ. And then sa other translation po is faith in Christ. So, is there any difference po between the faith of Christ and faith in Christ?
Very good question. Ano? And I hope sa mga nakaraang pag-aaral ho natin, may mga pagkakataon na, nandiyan ba? Ayan ho ba yan? Ayan, tama. Knowing that a man is justified by faith, not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Andiyan ba yung ESV version, Brother Jasnel? Ayan. Tama, nag-post ba si ng ESV? Dito yata sa akin. Para lang makuha ho ng iba yung question. Okay na po, pwede po kayo maupo, Brother Gerard. Nasa na ba yung Galatians? Ayun. Galatians 2:16. Meron ba dyan? Ayun, tama, ESV. Yet we know that a person is not justified by the works of the law, but through the faith in Jesus Christ. Ayan. Ngayon, ganito kahalaga minsan yung pag-aaral ng salita, hindi minsan, madalas na pag-aaral ng salita ng Diyos. At napakaganda na isa sa gawain ko ho ay yung passage na pag-aaralan natin, hindi ako naka-exclusive sa isang version lamang, alba King James Version lamang. Binabasa ko rin siya sa ESV, sa NASB, or sa Tagalog. Merong ng FSV, Filipino Standard Version, a very good translation. Now, kailangan ko lang muna magbigay ng warning. Merong mga grupo ng mga Kristiyano, okay, dahil sila ay King James only. At nakabase lang sila sa King James. At ang sabi daw ng King James, faith of Jesus Christ. So ang sinasabi nila, ang turo nila, sang ayon daw sa Bible, ay ligtas daw tayo dahil sa pananampalataya ni Kristo. So ang punto, ang lumalabas, si Jesus ang nag-e-exercise ng pananampalataya. Okay? Yaan ay consistently contradictory sa Bible. Dahil malinaw sa Bible, paulit-ulit ang sinasabi na tayo ay manampalataya kay Kristo. And we are justified by faith in the Lord Jesus Christ. Now, simple lang ho yan, hindi yan magulo. Merong isang term na ginagamit ko madalas sa example para ho dyan. Yung term na the fear of God. Fear of God. Ito ba ay pag ginawa niyong ganyan yung pagkaunawa, fear na ine-exercise ng Diyos. Ang tanong, kanino natatakot ang Diyos? Wala, hindi obra. Pag sinabing fear of God, the object of the fear is God. Nakuha niyo? So kahit hindi natin baguhin na of or in, pero nililiwanag ko lang dahil meron nga mga nag-misunderstood na faith of, that is Jesus ang nag-exercise, kahit basahin mo sa faith of, ang tinutukoy pa rin dyan, ang object ng faith ay si Jesus Christ. Hindi siya ang nag-exercise ng faith. Kapag ito in-interpret na si Jesus ang nag-exercise ng faith and by that we are justified, this is inconsistent sa mga katuruan ng mga apostol at hindi ko lang ma-recall yung verse. Binasa natin yung verse kanina. Actually bukan ko nga hanapin. Medyo bandang dulo yun. Nailang ho Meron tayong binasang verse kanina. Lang po Magni na makita. Pasensya na ho. Ayun. Balik natin dito. Sa Romans 3:20. Wag mo ikaw na word test. Sa Romans 3 verse 21. Romans 3:21. Anong sabi ho diyan? Romans 3:21. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. So ito din daw yung kaligtasan na pinapatotohanan ng law and prophets ng Old Testament. Ito rin yung kaligtasan na tinuturo ng Old Testament. Verse 22.
even the righteousness of God, which is by faith, ano kasunod? Of Jesus Christ. So muli, yung mga Hyper King James, pananampalataya doon ni Kristo. Pero hindi, magiging very inconsistent. Pag tinuloy nyo, unto all and upon all them that believe. Nakuha niyo ho? Hindi si Jesus ang nag-exercise ng pananampalataya. Ang nag-exercise ng pananampalataya is yung them, believers. So in that verse, malinaw, the faith, which is by faith in Jesus Christ, kanino yun? Unto all and upon all them that believe. So muli, the short answer is, ang ibig sabihin ho nung faith of Christ is faith that is, Christ is the object. It is equivalent to faith in Jesus Christ. At yung ilang mga modern translations, kagaya nga ng ESV, inayos yun dahil it caused misunderstanding sa iba. So, simple illustration nga, yung fear of God, hindi ang Diyos ang nag-exercise ng fear, kung hindi ang Diyos ang object ng fear. Faith of Christ, hindi si Kristo ang nag-exercise ng faith, kundi si Christ ang object, or the gospel is the object of the faith. Thank you very much po. A very good question. May follow-up po ba? Last question po. In Exodus chapter 34 verse 6 to 7, ano sabihin ko lang po sa verse 7, maintaining faithful love ay dito po, Yahweh is a compassionate and gracious God, slow to anger, and rich in faithful love and truth. Sa verse 7, maintaining faithful love to 1,000 generations, forgiving wrongdoing, rebellion, and sin. But He will not leave the guilty unpunished. And sa Proverbs 11 verse 21, sinabi din po, Proverbs 11:21, be assured an evil person will not go unpunished, but the offspring of the righteous will be delivered. Is this possible na ang mga tao na justify po ba sila noon that time by faith or sa law? Okay, thank you very much po. That passage, naging struggle ko ho yung passage yung binasa nyo sa Exodus. Tama ho ba? Kasi parang, paano yun? Ang Diyos ay nagpapatawad, pero ang Diyos ay hindi magpapalagpas ng kasalanan. Okay? At sana makita nyo ho yung ganda. Ang tanging paraan lang doon ay si Kristo. Nakuha nyo ho? Kay Kristo lamang may kapatawaran at the same time ang kasalanan ay mapaparusahan. Walang ibang paraan. Kay Kristo lamang, ulitin ko ho, kay Kristo lamang may kapatawaran, but at the same time, ang kasalanan ay mapaparusahan. Kasi kung wala si Kristo, ang gagawin ng Diyos, papalagpasin yung kasalanan. Or, parurusahan lahat, walang maliligtas. At ang tanging solusyon doon sa parang conundrum na yon na, teka muna, nagpapatawad, pero hindi siya magpapalagpas ng kasalanan, ang tanging solusyon doon ay si Jesus lamang. And as we have pointed out kanina, nasa lumang tipan, before the law and under the law and after the age of grace or the age of church in the New Testament, it's always by grace through faith. Malinaw sa Hebrews chapter 10 yung works of the binasa natin kanina paulit-ulit. No one is justified by the works of the law. Sa Hebrews chapter 10, yung mga animal sacrifices hindi nakapaghuhugas ng kasalanan. At kagaya ho nung nakita natin kanina yung example nga, ang mga nanampalataya sa lumang tipan ay justified sa pamagitan ng parating na Mesiyas. Romans chapter 3. Buksan nun natin. Romans chapter 3. Very good question. Sapagkat yan din ho ay madalas na tanong ng marami. Paano yung kaligtasan ng mga nasa lumang tipan? Romans chapter 3, verse number... Simulan sa verse number 21. Mapoposo ba? Ayan. Verse number 21, anong sabi? But now the righteousness of God without the law is manifested. So muli, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan.
Maliwanag po yan. Pero anong sabi? Mahalaga yung sinabi ni Pablo. The righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. So, hindi ito in a way bago. Ito rin yung sinasabi ng lumang tipan. It is not by the works of the law. Verse number 22. Even the righteousness of God which is by faith of or in Jesus Christ unto all and upon all them that believe. For there is no difference. Walang pagkakaiba. Yung nasa lumang tipan at nasa bagong tipan, ito ang pagkakapareho. For all have sinned and come short of the glory of God. Ang mga tao ng lumang tipan, makasalanan. Ang mga tao ngayong bagong tipan, makasalanan. Now, anong solusyon? Verse number 24. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Again, yung justification ay through the redemption that is in Christ Jesus. Nasa lumang tipan man o nasa bagong tipan man, ang justification nila, made righteous sila through the redemption of the Lord Jesus Christ. Walang ibang paraan. Verse number 25. Whom God has set forth to be a propitiation through faith in His blood to declare His righteousness for the remission of what? Sins that are past through the forbearance of God. Yung mga kasalanang nagdaan and sa lumang tipan, nagtimpi ang Diyos, hindi pinarusahan ng Panginoon. Bakit? Dahil may darating na magbabayad. Sabi ko nga ho kanina, yung sa atin, prepaid, bayad na. Sa kanila, postpaid, may darating na bayad. But it is a grace through faith, through the redemption that is in Christ Jesus. Kaligtasan sa lumang tipan, kaligtasan sa bagong tipan, by faith, magkaiba lang ng direksyon. Tayo nakatingin sa dumating, sila nakatingin sa parating. Yung fulfillment ng mga pangako ng Panginoon. I hope na nakatulong po. 3 minutes, baka meron pang, dito pala, may nag-text po pala sa akin. Pasensya na po. Sabi po, nag-text po si Brother Boy, paano ang mga may faith daw, even some pastors, pero nagpapatuloy sa mga maling aral, beliefs, and practices? Muli, ang sabi ng salita ng Diyos, ang mga pinanganak ng Panginoon ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Lalo na kung napakadelikado, kung alam na nilang mali at nagpapatuloy pa rin sila doon at hindi nagsisisi, higit sa malamang ito ay ebidensya ng pagiging hindi tunay na ipinanganak ng Diyos. Ano po? Number next, kasalanan ba ang tila malabis na pagganti ng Israel sa Hamas? Kasi vengeance is mine, saith the Lord. Magiging bahagi po yan ng ating pag-aaral patungkol sa Israel. Ang ating basihan ay hindi dahil sila'y Hudyo, tama sila lagi. Hindi ho. Okay? Ang mga Hudyo ay may malaking pagkakamali. Pinatay nila ang bugtong na anak ng Diyos. But again, Israel is God's chosen nation. Sa Bible, ayaw ng Diyos ang pagpatay sa mga inosente. At hindi tayo a-agree sa mga gumagawa nun, sila man ay lehitimong gobyerno o teroristang grupo. Ako ho ba? Halimbawa, mga kapatid, grabe ang ginawa ng Hamas. Umatake sila ng napakaaga, alas 6 pa lang, nagsumigising pa lang yung iba, talagang matindi ang ginawa nila. Teroristang grupo, galit tayo dahil pumatay sila ng mga sibilyan. Ngayon, paano kung lehitimong gobyerno naman ang gumagawa at nakakapatay sa mga sibilyan? Nako ho ba? So ang basihan ho natin ay hindi Israel, o ang basihan natin ang salita ng Diyos pa rin bilang mga mananampalataya. At sang-ayon sa salita ng Diyos, may ginawa ang Hamas na mali at may ginawa ang Israel na mali. Pag tama ang ginagawa nila, okay. Pag mali ang ginagawa nila, kahit Israel pa sila, hindi pa rin okay. Pero hindi pa rin nawawala, kagaya pinag-aralan natin last Sunday, sila pa rin ay piniling bayan ng Panginoon. Pero it doesn't excuse them. At hindi yun license to kill, parang si James Bond. So, bibigyan pa natin na mas masusing pag-aaral huyaan sa mga susunod natin Sunday School lesson at sana maging paghintayin natin yun. So, salamat po sa mga tanong. Meron pang hahabol? Ayun, si Brother Carlo. Last na po. Good morning po. Morning. Is salvation
by faith alone or by faith plus works? As we have said ho kanina, salvation is by faith alone, sola fide. Ngayon, nagiging concern ho ng iba ay sa James. Ano, buksan natin sa James. Bakit lumalabas yung salvation plus works? Dahil si James ho ay merong sinabi, hindi natin ito matitignan ng masinsin. Pero sa James chapter, hindi ko makita yung book of James. James chapter 2. Meron sinabi si James sa verse number 14. Nakita ho ba? Ayan. James chapter 2 verse 14. What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith and have not works? Can faith save him? Yan. May faith daw, walang works. Ang tanong ng Bible, pwede ba siyang maligtas nun? Alam niyo sagot dyan? No, of course not. Verse 15, if a brother or a sister be naked and destitute of daily food, nagbigay siya ng halimbawa, may dumating sa iyo, talagang hikahos na hikahos, as in. Verse 16, and one of you, what? Say. Pansin niyo yung binibigyan din ni James? Balik niyo sa verse 14. Verse 14, what doth it profit, my brethren, though a man, what? Say. Sinasabi niya na may faith siya. Okay? And then sa verse 15, yung halimbawa, merong hikahos na hikahos, verse 16, and one of you, doon sa hikahos na yon, and one of you say unto them, depart in peace, be ye warmed and filled. Meron dumating sa iyo, basang-basa sa ulan, lamig na lamig, gutom na gutom. Ngayon, sinabi mo sa kanya, ikaw ay mainitan at mabusog. Notwithstanding, ye give them not those things which needful to the body. What doth it profit? Sinabi mo lang, mainitan ka at mabusog, pero wala kang binigay na damit at wala kang binigay na pagkain. Anong profit nung sinabi mo? Anong sagot? Wala. Wala. Verse 17, even so faith, if it hath not works, is dead being alone. Walang saysay eh. Sabi ka lang ng sabi na may pananampalataya ka. Nakuha niyo ho, yung binibigyan diin ni James? Ito ay tumutukoy sa isang taong puro bibig. Ako'y may faith, ako'y Kristiyano, ako'y may faith, ako'y Kristiyano, ako'y may faith, ako'y Kristiyano. Pero pag tinignan mo yung buhay niya, wala. Totoo ba siyang Kristiyano? Totoo ba yung faith niya? Tuloy natin ang basa. Yea, verse 18, a man may what? Say. Nakita niyo yung diin niya? Pwede sabihin ng tao, a man may say, thou hast faith and I have works. Ito yung hamon ni James, show me thy faith without works. Sige nga. Kaya mo bang ipakita ang faith mo na wala kang gagawin? Pag pinakita mo yung faith mo na wala kang gagawin, ano may papakita mo? Wala. Nakuha niyo? Ang faith na hindi gumagawa, wala. Patay yun, hindi totoo. Tuloy natin ang basa. Ang sabi ni James, and I will show you my faith. At mahalaga yung susunod na salita. Ano susunod na salita? And I will show thee my faith. Ano susunod na salita? By. Ay sabihin ng by. Do not buy. Ano sabihin ng buy? Sa pamamagitan ng. Okay? So, hindi to faith plus works, but faith evidenced by works. Dahil ang totoong pananampalataya
ay buhay. Ang totoong pananampalataya ay gumagawa. Ang nagpapaging ganap sa atin, ang nagliligtas sa atin ay pananampalataya lamang kay Jesus, pero yung pananampalataya na yun ay may katangian. Ang pananampalataya na yun ay buhay at gumagawa. So hindi faith plus our works, kundi yung works ni Kristo. And our faith in that will work in our lives and through our lives. So, makikita yung maganda na makita niyo yung dinidiinan doon ni James, yung ebidensya ng pananampalataya. At again, ito ay meron din sinabi sa sinusubukan kong alalahanin niyo, sinabi ni Apostol Pablo na ang sabi niya, baka matatandaan niyo Galatians chapter faith. May lang ko, hanapin ko. Ayun, lumabas . Kaya pala. Galatians 5. Galatians 5. Dito tayo matatapos. Verse number 6. Galatians 5 verse 6. Anong sabi? Hindi James. Galatians. Galatians 5 verse 6. Ayan. For in Jesus Christ, in Christ daw, neither circumcision availeth anything nor uncircumcision. Kay Kristo, hindi pinag-uusapan kung tuli ka o hindi. Alam ko sa modern na mga tenga, ano daw? Hindi. Ibig sabihin yan, kay Kristo, hindi pinag-uusapan kung Hudyo ka o Hentil. Kaya hindi yun ang usapan. Anong usapan? But faith which worketh by love. Hindi faith plus works, but faith which or that works. Dahil yun ay totoo. Para ba ganito? Parang puno na mumunga. Yung puno na nasa ating harapan, kahit ilagay nyo dyan ng 10 taon, hindi yan mamumunga. Bakit? Hindi yan faith, fake. At ibang mga tao ganun din. Hindi faith, kundi fake. Walang bunga. Hindi yung bunga ang nagliligtas, kundi yung bunga ay ebidensya ng totoo ang pananampalataya at siya ay iniligtas ni Kristo. Thank you sa mga tanong na yon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, sa langit, salamat po sa biyaya mo, salamat sa pag-iingat mo, salamat sa pagtuturo mo. At Lord, salamat na ikaw na nahabag sa amin na nagbigay ng tagapagligtas. At nawa, Panginoon, makita mo at tunay nga ang bawat isang naririto mula sa pinakabata hanggang pinakamatanda ay tunay na sumasampalataya kay Jesucristo lamang para sa kaligtasan. Pagpalain mo at ingatan mo kaming patuloy, maging aming time ng fellowship at ikaw lamang ang maitaas. Dalangin natin sa pangalan ni Jesus. Amen. 10:05 po ay magsisimula ang ating gawain ng pagsama. God bless po.